Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mira. Naninirahan sa lalawigan ng Guimaras. Ang kwentong ibabahagi ko sa channel na ito ay isa sa mga karanasan na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Taong 2001, ng mga panahong iyon ay pamilyadong tao na ako. May asawa at 2 anak. Mahirap ang buhay namin noon dahil maaga akong nabuntis ng asawa kong si Jepoy. Dala ng kapusukan. Isa pa, hindi kami nakapagtapos pareho sa kolehiyo. Kaya ngayon ako na ang gumawa ng paraan. Nang ibang bansa ako bilang domestic helper para matustusan ang pangangailangan namin at ang pag-aaral ng mga anak ko. Isa pa ay para makapagpundar na rin kami ng sariling bahay noon. Mabilis na lumipas ang 2 taong paninilbihan ko sa Banyaga noon. Sa wakas ay nakauwi na rin ako sa probinsya kung saan kami nakatira. Pagdating ko nga sa bayan noon ay umarkila ako ng tricycle dahil marami ang mga bitbit kong kagamitan. Habang nasa biyahe ako lulan ng tricycle papasok ng baryo, matamang pinagmamasdan ko ang paligid na nadadaanan. Gusto ko kasing sariwain ang alaala noong huling araw na umalis ako sa lugar namin para mangibang bansa noon. Habang dumadampi sa balat ko ang malamig at sariwang hangin. Magiliw na inabala ko ang sarili sa pagtitingin-tingin sa paligid. Maya-maya pa ay napapansin kong tila may nagbago sa kapaligirang nadadaanan namin papasok sa baryo. Kakaiba din ang presensyang bumabalot sa buong paligid at parang may kung anong bagay na hindi ko mawari nun. Idagdag bang pasado 1:00 pa lamang ng hapon ng araw na yon. Pero ni isang paslit na naglalaro sa labas ng bahay, wala akong makita. Kahit ngang mga tsismoso sa gilid ng kalsada, wala din akong natatanaw. Medyo madilim na rin ang buong paligid nun. Sabi ko pa baka uulan, kaya ganito ang panahon, parang makulimlim. Nang tuluyan na ako makarating sa bakuran ng bahay na ipinatayo namin, nakita ko si Janice, ang ninang nagbunso kong anak. Kausap niya ang mga bata sa labas nun. Masayang tinawag ko ang mga anak ko at nung makalapit na sila, maigpit nila akong niyakap. Nang tingnan ko si Janice ay napansin kong tila ba nangungusap ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin nun. Kamusta ka na, Janice? Maraming salamat dahil dinadalaw mo yung mga anak ko. Medyo nagulat pa ako ng mga sandaling yon dahil sa ibang-iba na ang itsura ni Janice. Kung dati ay maliwalas sa mukha nito, nang mga oras na yun ay seryoso ito. At tila ba may mabigat na tinatago. Nangingitim na rin ang gilid ng kanyang mga mata. Naaakalain mong walang tulog o dumaan sa matinding problema. Nakalagkad na rin ang mahaba at kulot nitong buhok na abot hanggang bewang, na dati ay ayaw nitong iladlad yon. Mas gusto kasi nitong nakapuyos lang palagi ang buhok nang sa ganon ay hindi siya matatawag na impakta at bruha. Mabuti naman ako. Buti at umuwi ka na. Kawawa naman yung mga bata. Tugon niya. Kumunot ang noo ko dahil sa parang kakaibang pagkakasabi niya. Muling tiningnan ko ang mga anak ko at tinanong kung nasaan ang ama nila noon. Tara na sa loob ng bahay. Marami akong dalang pasalubong para sa inyo. Pag-aaya ko sa mga anak ko at akmang papasok na sana ako nang bigla akong pinigilan ni Janice noon. Sinabi niyang ako lang muna ang papasok at iwan ko muna sa kanya ang 2 kong anak. Tinanong ko siya kung bakit pero sinabi niyang masasagot lamang umano ang tanong ko kapag ako na mismo ang makakaengkwentro kung ano ang nagaganap sa loob ng bahay. Sa puntong yon,
Sa hindi mawaring dahilan ay bigla akong kinabahan. Sa tono kasi ng boses at pananalita ni Janice ay para bang may kailangan akong matuklasan noon. Bagamat naguguluhan at kinakabahan ay sinunod ko ang sinabi ni Janice. Nang makalapit na nga ako sa pintuan, nagtataka ako dahil sa nakasarado yon na animoy walang tao. Nakailang beses ko pang pinihit ang seradora pero nahihirapan akong buksan yon. Kaya naman puwersahan ko yung binuksan. Nang mabuksan ko ito, narinig ko ang ungol na nagmumula sa isang silid. Pagkapasok ko ay nadatnan ko ang hindi kilalang babae na nakapatong sa asawa ko at pareho silang walang saplot. Halos takasan ako ng bait sa labis na pagkabigla sa mga nakikita ko noon. Dahil sa galit na naramdaman at bugso ng damdamin, pinaghahampas ko ng bitbit kong gamit ang dalawang magkapatong. Nagsisisigaw at nagwawala ako kaya't kaagad pumasok si Janice at ang dalawa kong anak. Mabilis ang pagkilos ng babaeng kasiping ng asawa ko at bago pa man makapasok sa kwarto mga bata, agaran na yung dumaan sa bintana at walang saplot. "Walang hiya ka! Naroroon ako sa ibang bansa. Nagpapakahirap para may maipadala lang sa'yo tapos ito yung madadatnan ko. Dito pa mismo sa pamamahay ko. Napakahayop mong lalaki ka." Umiiyak na rin ang dalawa kong anak. At hindi ko na matiis ang galit kaya't pinapili ko si Jepoy kung kanino siya sasama. Sa amin na mga anak niya o sa kalaguyo niya. Nagulat naman ako at maging si Janice nang walang pag-aalinlangang sinabi ng walang hiyang mister ko na ang babaeng umanong yon ang pipiliin niya. Dahil sa galit ay kinaladkad ko ito at pinagtabuyan. Pilit niya pang isinama ang mga anak ko pero pinigilan ko yon. Humahagulgol na ako ng iyak noon habang yakap-yakap ang dalawa. Nabigla pa ako nung kumilos si Janice at kinuha ang naiwang damit ni Jeff at yung damit ng babae. Walang hiya sila. Kung alam sanang ganito ang madadatnan ko, di sana hindi na ako nagpapakahirap sa ibang bansa magtrabaho. Tahan na, ako nang bahala sa dalawang yon, sabi sa akin ni Janice. Nang tingnan ko siya ay nakita kong hawak-hawak niya ang pinaghubarang damit ng dalawang nadatnan ko kanina. Kaya naman nagtataka ako at tinanong kung saan niya dadalhin ang mga damit na yon. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Bagkos ay sinabihan niya akong magpahinga na lamang umano at pagtuunan ng pansin ng mga bata noon. Matalik na kaibigan at kababata ko si Janice. Bata pa lamang kaming dalawa. Alam ko nang may kakaiba sa kanya. Ang tawag nga sa kanya ng karamihang mga kabataan noon, bruha. Meron kasing kwento-kwento na mangkukulam ang kanyang lola at bali-balita pa sa baryo na isa din itong aswang. Pero magkaganon pa man ay alam kong hindi masama ang lola nito. Sa kanyang lola kasi siya lumaki, kung kaya't palagi akong pumupunta sa bahay nila noon para gumala. Hanggang bakuran lamang ako ng bahay. Maigpit akong pinagbabawalan ni Janice na pumasok sa loob noon. Ayon na rin sa utos ng lola niya. Pero kahit na magkaganon man, kahit na hindi nila ako pinapapasok noon, paminsan-minsan naman ay nakakausap ko si Lola Trinidad. Kung kaya't masasabi kong kahit nakakaibang kinikilos ay mabait ito at wala pa akong nababalitaan na may sinaktan o inapakan yung tao sa lugar namin. Sa pagdaan nga ng mga araw ay hindi umalis sa tabi ko ang matalik kong kaibigan. Palagi ko itong kasakasama saan man ako magpunta. Nanatiling dalaga pa rin ito at wala pang napupuso ang lalaki nun. "Ayos ka lang ba, Mira?" Nag-aalalang tanong niya. Isang hapong nakapaminta na ako noon. Sinabi ko naman na ayos lamang ako. Gawa ng kahit naman kasi sabihin naming hindi ako ayos noon, walang magbabago. Pero noong mga panahon na ito habang sinasabi ko yon, pumupunas ako ng luha.
Nabalitaan ko kasi sa palengking nagdadalang tao pala ang kalaguyo ni Jepoy. Kaya itong pinili ng lalaking yon. Alam ko na kung bakit umiyak ka na naman. Wika niya, na ang tinutumbok ay yung narinig namin kanina sa palengke. Hindi ako makasagot matapos niya yung sabihin. Sa mahinang boses ay humingi siya ng tawad dahil sa wala umano siyang nagawa noong nasa malayong lugar ako. Ang tanging nagagawa niya lang ay paminsang-minsang dinadalaw ang mga anak ko at binibilan ng prutas at iba pang pagkain. Maya-maya pa ay binulungan ako ni Janice noon. Sabi niya, siya na umano ang bahala. Tinanong ko siya kung anong gagawin niya. Gawa ng ayokong makagawa siya ng hindi maganda. Na hayaan na lamang ang karmang darating sa buhay ng dalawa noon. Hindi sumagot ang kaibigan ko. Sa halip ay tiningnan niya lamang ako ng makahulugan at hindi na nagsalita pa. Makalipas pang ilang araw ay usap-usapan ng mga tao sa lugar namin na nagsasama na nga umano ang dalawa sa iisang bubong. Pero ni isa sa kanila ay walang balak lumabas ng bahay. Dinapuan umano sila ng sakit. Gaya ng mga maliliit na parang butlig na namumula kapag kinakamot. At ang malala ay mabilis iyong kumalat sa kahit anong parte ng katawan nila noon. May kumakalat din balitang bukod sa dinapuan ng sakit ng dalawa, ay may umaali-aligid na kakaibang hayop sa bakuran ng bahay kung saan naninirahan ng dalawa noon. Ang sabi nga ng iilang nakakita, aswang umano na nagpapanggap na asong ubod ng payat at galisin ng umaali-aligid sa bakuran nila Jepoy tuwing sumasapit ang dilim. Sa isip-isip ko pa noon, kung totoong aswang man ang nasa bakuran ng bahay na tinitira nila at ang kalaguyo niya, sana lapain silang dalawa. Alam kong masama ang humiling ng ganon pero ng mga panahon na ito puno ng puot ang damdamin ko. Isang hapon, kasalukuyan akong nagpapahangin sa balkonahe. Lumapit sa akin si Janice at nakipagkwentuhan. Nang magkwentuhan na kami, naisingit ko sa kanya ang tungkol sa kakaibang nararamdaman ko sa baryo nung unang tapak ko pa lang mula nung dumating ako galing abroad. Hindi umimik ang kaibigan ko. Sa halip ay tiningnan niya lang ako at para bang pilit na iniiwasan niyang pag-usapan namin ang tungkol sa sinabi ko noon. Magtatanong pa sana ako pero mabilis nang nagpaalam si Janice. Uuwi na daw muna siya dahil sa magpapahinga na umano muna ito. Sinabihan ko siyang ihatid ko na siya pauwi sa bahay nila. Wala din naman kasi akong gagawin na ng hapong yon gawa ng tapos na akong magluto ng hapunan. Pumayag naman si Janice. Tamang-tama rin dahil sa may nakalimutan siyang ibigay sa akin. Iabot na lamang daw niya pagdating namin sa bahay nila. Kagad na nga kaming naglakad papunta sa bahay ng kaibigan ko. Magmula nung dumating ako sa baryo, yun pa lamang ang unang pagkakataong makakapunta ako sa bahay nila. Tahimik lamang kaming dalawa ni Janice habang naglalakad. Nang malapit na nga kami sa dulo ng baryo, napansin kong panakanak ang tumitingin sa amin ang mga matatandang nasa bakuran ng bahay. At kung minsan ay nagbubulong-bulungan pa ang mga ito. Hindi ko gusto ang mga tinginang ipinukol nila sa kaibigan ko. Sa kadahilan ng parang kulang na lang ay saksakin nila ng harap-harapan ng kaibigan ko gamit ang karit na hawak-hawak nila. Makaraan ng ilang sandali ay hindi na ako nakatiis pa. Tinanong ko si Janice kung hindi niya ba napapansin ang mga masasamang tinging ginawa ng mga matatanda sa dulong baryo. Ayon naman sa kanya, napapansin niya umano. Pero hinahayaan niya na lamang yon. Wala naman umanong ambag yung mga yon sa buhay niya kundi puro panghuhusga lang. Hindi ka ba natatakot, Janice? Baka mamaya may gawing masama ang mga yun sa'yo. Nag-aalalang wika ko nun. Umiling ang kaibigan ko at sinabi niyang wala siyang dapat katakutan. Ang totoo, dapat ang mga taong yun ang matakot sa kanya. Dahil isang bitaw niya lang ng kataga,
Tiyak na may kalalagyan umano ang mga taong yon. Oras na loloko-loko sila. Nang malapit na kami sa bahay ng kaibigan ko ay hindi ko napigilang kumunot ang noo nun. Medyo sira-sira na yung bahay na yon. Wasak na ang bakurang yari sa kawayan at maraming mga nakakalat na basura sa bakuran ng bahay nila. Napatakip pa ako ng ilong noong may malanghap akong malansang amoy na para bang amoy na naburong dugo. Pero agad ko din namang tinanggal ang kamay ko sa pagkakatakip nun nang mapansin kong mabilis na tumingin sa akin si Janice. Humingi ng tawad ito na napakakalat ng bahay niya. Hindi pa daw siya nakakapaglinis nun. Bigla naman akong nahiya matapos niya yung sabihin. Kaya't sinabi ko sa kanyang wala yon. Naiintindihan ko siya dahil sa ilang araw niya ring itinuon ng pansin at atensyon sa akin. Nagboluntaryo akong tulungan siyang maglinis pero sinabi niya sa akin huwag na raw akong mag-abala pa dahil sa susunod na araw pa siya maglilinis noon. Sa susunod na araw pa? Bakit hindi na lang ngayon para matulungan kita? Tanong ko. Susunod na sana ako sa kanyang pumasok sa loob pero mabilis niya akong inawat at sinabing maghintay na lamang ako sa labas ng bahay. Medyo marumi pa rin umano ang loob ng bahay niya. Kaya't nakakaya kung mapasok ako noon. Ano ka ba? Parang hindi mo naman ako kaibigan eh. Ayos lang yun. Tuloy-tuloy na sana ako pero bigla akong natigilan nang makita kong sumama ang tingin niya sa akin. Nanlilisik ang mga mata niya. Parang nanggigigil at pinipigilang huwag gumalaw ang bibig nun. Sunod-sunod na napalunok ako ng laway at pumayag na lamang sa sinabi niya. Nagmadali namang pumasok sa loob ng bahay si Janice at iniwang nakauwang ng bahagya ang pintuan. Dahil sa kurisidad ko makita kung ano ang nasa loob ng bahay niya, bahagya akong sumilip at saglit na iginala ang paningin ko nun. Sa pagsilip ko nga, bigla akong tinubuan ng takot sa sarili at gumapang ang hilakbot sa buong katawan ko. Nang makita ko ang itim na ribultong nasa hindi kalayuan, nakaharap sa pintuan. Nakadilat pa ang mga mata ng mga ribultong itim. Namumula. Sa gilid din ng sala ay nakita kong may 3 banga ang nakalagay. Maiging tinitigan ko ang banga sa silid dahil sa nakita kong parang may buhok yata ng tao ang nakausli sa takip nun. Kung kaya't mas lalo akong kinabahan. Ilang saglit pa ay napaigtad ako at napasigaw ng biglang may kumalabit sa likuran ko. Anong ginagawa mo? Di ba sabi ko sa'yo huwag kang lumapit sa pintuan? Sabi ni Janice nun. Tila nag-iba ang ugali nito. At sa gulat ko ay nataranta ako at hindi ko na alam ang sasabihin. Mabuti na lamang at nakapag-isip kaagad ako ng idadahilan nun. Sinabi ko, naiihi ako. Kaya sinilip ko siya para sana magpaalam kung pwede ako makibanyo. Sa seryosong boses ay sinabihan niya akong umikot sa likuran ng bahay niya. Naroroon umano ang banyo nun. Hihintay niya na lamang umano ako. Nang nasa banyo na ako ay saka pa lamang sumagi sa isipan ko kung paanong napunta sa likuran ko si Janice gayong kita ko namang pumasok ito sa loob ng bahay. Pero syempre naisip ko na baka may pintuan siguro sa likuran. Doon siya dumaan kanina kaya nakalapit siya sa akin nang hindi ko namamalayan. Nang medyo kumalma na ang nararamdaman kong takot mga kagiliw, saka pa lamang ako lumabas ng palikuran. Dahan-dahan akong naglakad pabalik sa harapan ng bahay at pasimpleng hinanap ang ikalawang pintuan kung saan lumabas ang kaibigan ko. Nakarating na lamang ako sa harapan ng bahay noon. Wala akong nakitang pintuan maliban sa harapan. Kaya saan lumabas si Janice? At paano siya nakalapit sa akin nang hindi ko namamalayan? Tinanong niya ako kung tapos na akong magbanyo.
Hindi na siya nakatingin sa akin ng diretsyo ng mga panahon na ito. Tumango ako nun. Tumango din siya. At mabilis nang inabot sa akin ang kamoting nakalagay sa plastik. Sinabihan niya rin akong magmadali nang umuwi dahil magpapahinga na siya. Nanibago ako sa biglaang ikinikilos ng kaibigan ko. Kung kanina ay malumanay siya kung magsalita. Nang mga oras na yun ay para bang galit na galit ito, na parang asong nakandang manakmal. Sige na, umuwi ka na sa inyo. Magmadali kang maglakad para makarating ka kaagad sa bahay nyo. Baka hinihintay ka na ng mga bata. Kinakabahan man ay tumango na lamang ako at nagpaalam. Hindi ko na rin nagawang lingunin siya dahil sa nagmamadali na akong maglakad ng sa ganon. Makalayo na ako sa bahay na yon. Sumunod na araw, habang hinahatid ko ang dalawa kong anak sa paaralan, nagulat ako nang may isang lalaki ang humarang sa amin. Nang tingnan ko ito, dati kong asawa. Kapansin-pansin ang kanyang kasuotan. Balot na balot, at ang mukha niya puno ng butlig nun. Nagulat ako sa sumunod na ginawa niya. Pinagsalitaan niya lang naman ako ng kung ano-anong masasakit, na ako daw ang dahilan kung bakit sila dinabuan ng ganoong klaseng karamdaman nun. Minumura niya ako gamit ang malakas na boses kaya't marami ang nakakarinig, lalo na at ng mga oras na yon. Nasa may daanan kami. Nagsimula na ring umiyak ang mga bata. Patuloy siya sa pagsasabi na ipinakulam ko daw sila ni Wilma. Kaya nagkaroon sila ng ganoong klaseng sakit nun. Dahil sa iya at tampulan kami ng kwento ng mga tao, umatras na lamang ako at dagli na kaming umalis ng mga anak ko. Galit at inis ang nararamdaman ko dahil dapat ako ang may karapatang magalit sa kanya. Pero parang binabaliktad niya. Walang ano-ano ay biglang sumulpot si Janice at tinanong kung anong nangyari. Kinuwento ko ito. Wala akong ibang nakitang naging reaksyon niya kundi ang ngumisi na lamang na labis na ipinagtataka ko noon. Ayon pa kay Janice, naroroon lamang daw siya kapag kailangan ko ng karamay. Inabutan niya ako ng isang baso ng tubig noon. Sa galit ko ay sinabi ko sa kanyang gusto kong magdusa ang dalawang taong nanakit sa akin. Sa tindi ng galit ko ay hindi ko na napigilang humagulgol ng iyak. Imbis na magalit ako at magbitaw ng mga masasakit na salita ay parang ako pa'y nabaliktad. Kaya't alam kong pinag-uusapan na ako ng mga tao noon. Sinabi ko kay Janice na hindi ko alam ang gagawin ko. Sobrang nakakahiya ang nangyari. Gusto kong makitang magdusa ang dalawa. Magdusa? Tanong niya. Oo, yung tipong hindi magiging maayos ang kanilang pagsasama. At higit sa lahat, magsisisi sila sa kanilang mga nagawa. Tugon ko noon. Hindi na siya muling nagsalita. Pinapakalma ako. Makalipas ang ilang buwan ay nabalitaan na lamang namin na kung kani-kaninong albularyo at manggagamot na lamang nagpapatingin ng dalawa noon. Dahil sa sakit na dumapo sa kanila, base sa sabi-sabi ay puro sugat ang kanilang mga katawan. At sa hindi malamang dahilan ay walang nakakaalam kung saan galing ito, lalo na sa kanilang pribadong parte. Namamaga pa umano ang mga yon. Walang araw na hindi sila nag-aaway at nakasagutan. Marami ding mga tao ang nagrereklamo sa kanilang dalawa. Baon sila sa utang. Halos araw-araw ay iba't ibang tao ang pumupunta sa bahay nila para maningil ng utang noon. Bukod pa doon ay gabi-gabi na umanong ginagambala ng aswang si Wilma at hindi pinapatulog ang mga ito. Iniiwasan na rin ng mga kapitbahay na magawi o magtagal sa harapan ng bahay na tinitirahan ng manluloko ko, mister. Dahil sa natatakot ang mga itong baka pati sila madamay sa kamalasan ng dalawa. O kaya naman ay pati sila ay bibiktimahin ng aswang nun.
Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa mga nangyayari sa kanila pero mas kinabahan ako nang tinanong ako ni Janice ng, "Ayos ba?" May kung anong kilabot ang naramdaman ko. Dahil para bang may kinalaman siya sa nangyayari sa paghihirap ng dalawa nun. Matagal na rin akong nagdududa kay Janice pero dahil sa kaibigan ko ito, may tiwala ako sa kanya. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin. "Hindi ba dapat maduwa ka pa dahil sa sinapit ng asawa mo at ang kalaguyo niya?" Napatigil ako sa sinabi niya. Tinanong ko siya kung naririnig niya ba yung sinasabi niya. At laking gulat ko na lamang nang sabihin niya na hindi ba umano yun ang gusto ko? Yung maghirap sila. Ginawa niya na umano. Dapat nga ay magpasalamat umano ako sa kanya. Naguguluhan ako pero siya mismo ang nagsabi sa akin na siya ang may kagagawan kung bakit naghihirap sina Jepoy at Wilma. Simula raw noong nangibang bansa ako ay nagloloko ng asawa ko. At minsan niya nang nahuli ang mga ito pero hindi siya kumibo. Lalo na at nasa ibang bansa ako at ayaw niyang pinag-aalala ako noon. Matagal na umano sana niyang balak kulamin ng dalawa pero hinintay niya ang magiging tugon ko bago simulan ang binabalak. Kaya pala kinuha niya ang damit na naiwan ng asawa ko at kalaguyo nito para gamitin yun sa pangkukulam niya. Gamit umano ang pulang kandila at 3 manika na may iba't ibang kulay. Anya, pulang kandila kung nais mong pahirapan ng taong yung kinukulam. Itim naman kung balak mong patayin at puti kung nais mong bawiin ang kulam. Ginamit ni Janice ang manikang minana niya pa sa kanyang lola na siyang kasangkapan para sa pagpapahirap kina Jepoy at Wilma. Pinapatakan niya rin ng pulang kandila ang mga saplot na kanyang itinago habang sinasabayan ng orasyon. Halos hindi ko maikurap ang mga mata ko sa sinabing yun ni Janice. Tinanong ko kung bakit niya ako pinaghihiganti ng ganon. Ayon sa kanya, ako lamang umano ang kaibigang tumanggap sa kanya at tumulong noong muntik na siyang malunod sa ilog ng mga bata pa kami. Kung hindi daw dahil sa akin ay malamang wala na ito. Yun umano ang dahilan para tulungan niya rin ako. Lalo na at pinagloloko ako ng asawa ko noon. Dagdag pa niya, halos lahat ng mga kabataan noon ay pinagtatawanan siya. Tinatawag na bruha, impakta. Ultimo ngang kahit malaki na siya, ganun pa rin ang tawag ng mga ito sa kanya. Pero ako umano at ang mga anak ko, ni minsan ay hindi siya pinagsalitaan ng ganon. Ramdam niyang itinuring daw namin siyang pamilya. Kaya ayon, ayaw niya umano akong makitang nasasaktan nun. Mahal na mahal niya umano ako dahil matalik niya akong kaibigan. Parang anak na rin umano ang turing niya sa mga anak ko noon. Tinanggap ko ang paliwanag ni Janice kahit labag sa akin ang mga ginawa niya. May pagsisisi naman akong naramdaman dahil sa padalos-dalos na pananalita ko noon. Kahit naman inaapoy pa ako ng galit sa dalawa, hindi ko magagawang hilingin na magdusa sila sa ganung paraan. Nasabi ko lamang yon, dala ng galit at puwat. Sinabihan ko rin si Janice na tigilan ng pangkukulam sa kanilang dalawa. Bagamat hindi natuwa ito sa sinabi ko ay sumang-ayon ito. Yun nga lang, bukod sa pangungulam niya, meron siyang inamin na isa pang sikretong tinatago niya. Aswang umano siya. Alam niya umanong nagdududa ako sa kanya. Pero gusto niya na umanong ipagtapat ang lahat nun. Nasa sa akin na umano kung itatakwil ko siya o pagpapatuloy ko pa rin ang pagiging magkaibigan namin. Hindi daw siya magagalit nun. Hindi ako nakaimik. Isang gabi habang payapang natutulog ang mga anak ko, napagpasyahan kong lumabas muna para magpahangin.
Habang nakaupo at pinagmamasdan ng maliwanag na buwan, may biglang kumatok sa tarangkahan nun. 3 katok kaya pinuntahan ko para suriin kung sino yon. Laking gulat ko. Si Jepoy. Siya ang tumambad ng mapagbuksan kong pintuan. Namamaga ang mukha dahil may mga sugat yon at kapansin-pansin din ang kanyang ipinayat sa kabuuan. Aakalain mong matanda base sa itsura nito. Taas kilay kong tinanong kung ano pa ang ginagawa niya doon. Mira, alam ko malaki yung galit mo sa akin pero pakiusap po. Pakinggan mo muna ako. Ano pa ba yung dapat natin pag-usapan? Hindi ba't sumama ka na sa kalaguyo mo? Bakit nandito ka pa? Pakiusap. Pakinggan mo muna ako kahit ilang minuto lang. Wala na akong nagawa kundi papasukin ito at hayaang magpaliwanag. Maski ako, kailangan ko din ng paliwanag niya. Nang makaupo na ito, sinabi niya sa akin na lahat ng panloloko at ginawa niyang pang-iwan sa amin ay hindi siya ang may gawa, kundi si Wilma. Sinabi niyang matagal nang may lihim na pagtingin si Wilma sa kanya, pero ako ang asawa niya at hindi niya ipagpapalit. Nagalit umano si Wilma matapos niyang sabihin ditong wala siyang gusto. Sinamantala umano ng babaeng yun ang pagkawala ko at doon ito nagkaroon ng pagkakataon na gayumahin siya. May ipinainom daw na gayuma si Wilma sa kanya. Nagalit ako matapos sabihin yun ni Jepoy. Dahil sa palagay ko ay gumagawa lamang siya ng dahilan para kaawaan ko ito at hayaang bumalik sa akin noon. Maya-maya pa, habang nakikiusap itong balikan ko siya, ay may naamoy akong gasolina galing sa tarangkahan at sa bakuran. Ilang segundo lang, bigla na lang nagliyab ang apoy sa paligid. Kasabay ang pagbukas ng tarangkahan at bumungad doon ang babaeng kinasusuklaman ko. Si Wilma. Nakangisi at sinabing hindi niya umano hahayaang magiging buo muli ang pamilya namin. Nawala umano ang pinagbubuntis niya dahil sa inaswang siya. Tapos noon, plano pa siyang iwan ni Jepoy. Magsama-sama umano kami sa impyerno. Kasabay noon ay kinuha niya ang 1 galon ng gasolina at ibinuhos yun sa labas ng bahay bago tuluyang umalis. Mabilis na kumalat ang apoy sa paligid kaya nataranta ko. Mabilis kong pinuntahan ang silid kung saan natutulog ang mga anak ko. Ginising sila. Kinakabahan akong nagmamadali na ilabas sa mga bata pero lahat ng pwede naming labasan, nilalamon na ng apoy nun. Hanggang sa walang ano-ano ay bigla na lamang sumulpot si Janice sa loob. Isa-isa niya kaming inalalayang makalabas nun. Samantalang ang mister ko ay natanaw kong nagkukumahog ng tumakbo palayo ng bahay. Grabe ang galit na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Dahil kahit sa kahuli-hulihan ay iniwan na naman kami sa ere ni Jepoy. Mas inisip pa nitong sarili kesa sa mga anak nun. Walang hiya talaga yung asawa mo. Dapat dyan tinutuluyan eh, sabi ni Janice. Matapos niya kaming mailayo sa bahay na unti-unting tinutupok ay nagpaalam siya sa aking may gagawin lamang ito. Saglit na saglit lamang daw kaya't hintayin ko ang pagbabalik niya. Dahil sa magkahalong takot at nerbiyos na nararamdaman ko, wala akong ibang naging tugon kundi ang tumango na lamang. Sa isang kurap lang ng mga mata ko ay biglang nawala sa harapan ko si Janice noon. Kaagad naman akong napatingin sa gawi kung saan tumatakbo si Jepoy. Narinig ko siyang nagsisisigaw, humihingi ng tulong. Kahit na nanlalabo ang mga mata ko dahil sa sunod-sunod na pagpatak ng mga luha, nakikita kong may pilit na dumadambang nilalang kay Jepoy. Walang patid sa pagsisisigaw si Jepoy. Pero kahit na anong gawing pagsisisigaw niya, walang ibang nakakarinig sa kanya
maliban sa amin. Dahil sa tindi ng takot ay hindi ko na kayang ipaliwanag kung ano ang itsura ng nilalang na yon. Basta ang masasabi ko lang ay sobrang nakakatakot ang wangis nito. Nangangatog ang mga tuhod ko habang pinagmamasdan ko kung paanong lapain ng nilalang ang sarili kong asawa. Sa pagdaan ng ilang sandali ay nawala na sa paningin ko si Jepoy. Hindi ko na alam kung saan sila napunta. Sa pagkawala ng dalawang yon ay siya namang nagsipagsuguran ang mga kapitbahay ko. Bitbit ang mga balding may lamang tubig. Pinagtulungan nilang patayin ang apoy na unti-unting tumupok sa bahay ko noon. Sa pagdaan ng ilang saglit ay bumalik si Janice pero sa pagkakataong yon, may bahid ng dugo ang damit niya. Maging ang bibig niya ay ganon din. Dali-dali kong sinira ang laylayan ng damit ko at agarang pinunasan ang bibig niya. Mabuti na lang at naging abala ang mga tao sa pagligtas ng mga gamit ko noon at sa pagpatay ng apoy. Kaya hindi nila napansin si Janice. Tanging impit na iyak na lamang ang naging sandalan ko noon. Dahil sa hindi ko na kailangan pang tanungin si Janice kung ano ang nangyari. Dahil sa alam kong siya ang nilalang na lumapa sa asawa ko. Matapos ng pangyayaring yon ay hindi na ako muling nakapag-asawa. Sapat na sa akin ang isang kaibigang nakahandang magbuwis ng buhay. Huwag lang akong masaktan at ang mga anak ko. Isa pa, naging malaking aral na sa akin ang manlolokong mister ko noon. Nasa maayos din na kalagayan si Janice. Kumalat sa bayan na siya ay isang mangkukulam pero hindi nga ito nananakit ng kapwa. Na dinadayo siya ng mga tao para magpagamot. Na ginagamit lamang ni Janice ang kulam para maging leksyon sa mga taong hindi tuwid.